Hi and hello there, Pisces! Welcome new subscribers. My name is Yan, returning Istam buyers. Thank you po sa inyong walang sawang love and support para sa akin. At kung hindi nyo pa alam, mayroon pa po tayong other channel, link down below sa description box ng reading na ito. Kaya if interesado, i-click lamang yung link para mapunta kayo doon at araw-araw. Nag-upload din tayo ng collective readings for all signs doon. So Pisces, titingnan natin ang inyong mga December 2025 messages. Pero bago yan, reminders muna as, no, na wala po tayong gender dito sa babae, lalaki, LGBT, everybody welcome. You can switch roles as well kasi ito ay general reading. Pwede talaga magkapalit-palit ang mga roles. Just take only what resonates and at the end of the day, may free will kayo. Like, it's up to you if you want to claim the messages or not. Cross-watchers ni Pisces or may Piscean placement sa kanilang natal/birth chart, welcome din kayo. So, let's go ahead and check these messages para sa'yo, Pisces. December messages for Pisces, please. Maraming salamat, Archangel Michael and Angel Guides ni Pisces. Can we get messages para kay Pisces December 2025, please? Messages for their December 2025. This reading is intended for my Piscean people out there. Pisces. Okay, so let's go ahead and check this. You have energies dito, Pisces, ng Seven of Wands, the Page of Swords, Queen of Coins, Three of Wands, Three of Cups. Could be seeing a lot of number threes or maybe meron dito mga energies na pwedeng nasa 30s, early 30s, no? Okay, but doesn't have to be. But I'm picking up number 3 is a spiritual number of balance. Okay, so I'm gonna tell more about it later. 10 of Cups here din. Bottom of the deck, Marito, Pisces, Chariot, 8 of Cups, and the Ace of Swords. Oh, malinaw na malinaw. Makakatanggap ka dito ng mensahe coming from your ex, no, na parang literal na namumulot na lang ng basura. Yan, no? Not literally namumulot ng basura, ha? But definitely someone here who is so lonely. I'm seeing the moon in this Eight of Cups energy. Look at that. This is the moon. Okay, so I do see that whoever is this energy or ex mo ni ito, mukhang sisingsisi ito sa maling nagawa niya sa iyo. Maaring ito ay namangka sa dalawang ilog or nagbike sa dalawang daanan. Yan, no? But this person here, you're gonna receive a message coming from this person this December. Ace of Swords energy is an energy here of wanting to clear the air here with you guys. Wanting to be honest, be truthful about his or her own feelings and emotions for you. So definitely whatever this person here has to say to you, lahat yun ay talagang totoo at galing sa kanyang puso. Yan. At kung sino rin itong person na ito, no, maaring ito yung person rito na pwedeng mangahas na itanong sa'yo rito kung nais mo pa ba na siya ay makapiling muli or makipagbalikan, in other words, sa kanya. Ang taray ng mga has, no? Yeah, because that's the word that I heard, no? Mga has, no? Taray. So, maliban dyan, okay, may iba pa kayong mensahe para sa December. Okay, maaaring meron kayo ritong lakad na hindi matuloy dahil keri lang. Kasi kung hindi man matutuloy itong lakad ninyo, hindi rin naman kayo malulungkot sa araw na yan. Actually, may mas maganda pa ngang mangyayari sa araw na yan. Possible na mas matuwa pa nga kayo na hindi natuloy dahil meron ditong parang surprise, no? Na ito yung mas gusto mong mangyari dahil mas nakikita ko mas ikatutuwa mo daw ito. Kung ano man yan, this is something here na posibleng inaabangan mong sana or cross fingers kang sana mangyari. Yan, no? Kunwari, example, ganito. May lakad kayo ng mga friend mo ngayong December, pero hindi matutuloy, no? Pero hindi ka malulungkot kasi sa araw na yan puwedeng bisitahin ka ni crush mo or baka lumabas kayo rito ng special person mo, 'di ba? Yan, 'no? Basta nakikita ko rito magiging, mas
happy ka pa nga 'no, dito sa araw na ito 'no. Pero 'wag mag-alala kasi kung ano man yung hindi matutuloy na lakad mo with your friends or with your family right in here, matutuloy pa rin 'yan 'no, ngayong January or sa date na mare-resched 'yan, possible January or first quarter of 2026 'yan 'no. See, doble happiness ka pa diyan, 'di ba? So, maliban diyan may energy rin dito Pisces 'no, na maaaring, okey, meron dito na bagay na ipaparating mo yung opinyon mo, pero parang energy rito na hindi naman sa nakikialam ka, pero parang energy rito concern ka lang 'no. Pero maaaring masamain ito ng isang friend or ng isang person na malapit sa'yo, okey? Kasi out of concern yung nakikita ko rito, eh. So, puwedeng may sabihin ka rito na puwedeng hindi maganda yung tunog para sa kanya or ang tunog sa kanya nakikialam ka or whatsoever 'no. Pero nakita ko rito it's out of concern, kaya mo yan sasabihin but this is you 'no, you will be honest, you will be direct about it and nakikita natin dito 'di ba minsan kapagka nagpapakatotoo, minsan nakaka-hurt yun para sa other person dahil totoo. Pero sinasabi lang naman kung ano yung totoo. So, I think yun yung gagawin mo dito, okey? It's your way of helping them and not tolerating whatever it is 'no, na hindi dapat ma-tolerate. Okay. So, okay lang 'yan Pisces, don't get guilty about it, okay? So, moving forward, so we have here the Page of Swords energy and the Queen of Coins. Someone here could be, watching you or maaaring ma-discover ka or maaaring mangyari pa lang ito kasi yung iba nakita ko parang tinitingnan na nila kayo ngayon 'no, pero walang gusto 'tong tao na 'to sa inyo 'no, pero gusto niya yung skills mo, yung kaya mong gawin. Others, this is related here with your talent. So, definitely an opportunity or offer when it comes to your money. Pwede mo 'tong gawing part-time daw or pwede mo 'tong gawing permanent mo na talaga 'no, na work. Kung sino man ito, this is someone here 'no, who has this legit 'no, na trabaho or baka siya ay looking for such a talent like you. So, nakikita ko na ikaw yung madi-discover or mahahanap niya. Yung iba nakita ko inoobserbahan na po kayo ngayon. Ay bongga 'no? Maganda 'to kasi ngayong December nakikita ko mas lalong madadagdagan ang ipon at pera mo, Pisces. Bongga yan guys na may panghanda kayo more sa inyong Noche Buena Medianoche. Okey? So, maliban diyan may energy rin dito mga babes 'no, na maaari na mas maramdaman mo yung balance na binabanggit ko kanina, maaaring maramdaman mo yung balance 'no, sa loob rito ng inyong, home, okey, possible na mas mafe-feel mo yung love and care 'no, coming from your family and support as well. Kasi parang meron ditong mga bagay na gagawin ka or ipu-pursue ka sa 2026 na talagang makukuha mo yung support ng family mo. Hindi lang yung family, puwedeng sa mga kaibigan mo din. So, you've got genuine supportive people around you that will help you achieve your goals or target plans sa 2026 'no. At wala pa sa kalahati ng 2026 mukhang gaganahan ka na or may matatapos ka na rito na parang mga goals mo. Ay bongga yan guys 'no. So maliban diyan 'no, sa love naman tayo, may energy rito 'no, na possible na yung person mo rito ay maaaring nagpaplano ng mag-propose sa'yo rito 'no, ng kasal sa 2026 'no. Lalo na yung mga matatagal na kayo or matagal na kayong mag-boyfriend-girlfriend dito 'no, at ang preparasyon ay maaaring mangyari ngayong December. Nakikita ko rito makikipagkuntsabahan siya sa'yo ritong family and friends na para dito sa proposal na ito na gagawin niya sa 2026, So, yun nakikita natin dito. Kasi gusto niya na nandoon din at ma-witness, masaksihan ng mga tao na minamahal mo 'no, ang kanya ritong sincerity and pure intention sa'yo, 'yan. Especially your parents daw. And maliban diyan, Pisces 'no, para naman dun sa mga, hoping or asking for new love kung may namamataan ba tayo dito? Yes, meron. May paparating ditong new love. Possible na siya ay healthy living, pero parang hindi siya yung as in healthy living dati pa. Parang ang energy niya is, nagsimula siyang alagaan yung sarili niya nung nagkasakit siya, parang gano'n or parang may nangyari sa kanya rito 'no, sa body. Kaya parang dahil dun,
na-motivate na siya ritong mag-exercise 'no, or yung iba talagang tinodo na ito puwedeng naggi-gym rin sila. So nakita ko rito healthy body siya, healthy living, 'yan 'no. So iba nagpupunta ng gym, iba naman hindi nagpupunta ng gym pero nag-e-exercise, puwedeng nagjo-jogging 'yan 'no, or puwede rin naman dito sinusundan yung mga YT video, Zumba 'di ba, 'yan puwede naman 'yun 'no. And puwede rin mga babes na dinadaan niya sa games, alam niyo naman may mga parang PlayStation 'no or PS 'di ba, na puwede ka na 'no, na mag-exercise gamit din dun 'no, kahit yung laro 'no, talagang gagalaw na yung buong body mo, na body movements. And yes, so nakita ko rin dito na inaalagaan niya yung self niya. This person here is literally, umiiwas sa mga bisyo, okey? Yun nakikita natin dito 'no, especially kung ano yung parang mas, um, kinahumalingan niya na bisyo before. Like let's say 'no, dati palainom siya, pero ngayon hindi na, or dati nagsisigarilyo siya ng madami, ngayon hindi na 'no. So, naalagaan na talaga niya yung self niya ngayon, okey? And this new love is someone here na nakikita ko na mami-meet niyo na, yung iba nga na-meet niyo na, eh. Yung iba hindi niyo pa nami-meet 'no, maaaring, makuha ninyo yung sign na malapit niyo na siyang ma-meet. Yung iba maaaring makuha niyo yung sign na yung tinutukoy ko ay siya na 'no, 'yan. Maliban dun sa nag-e-exercise siya rito, malinis rin siya dito sa gamit niya. Kaya kung katrabaho niyo siya rito maaabutan mo talaga siya naglilinis ng kaniyang desk 'no. Hindi puwedeng hindi siya maglinis umaga pa lang hanggang sa pag-uwi niya. Lilinisin niya ulit 'yun. 'Yan, gano'n siya ka-tidy at organized. Simple rin siya manamit dito and nakikita ko rito na hindi siya mahilig sa mga prints. Kaya puwedeng ang damit niya rito isang color lang, isang tone ng color or excuse me, plain shirt lang 'no, ta's isa lang yung color, 'yan. Okey. So, parang ayaw pa masyadong i-reveal sa'tin 'no. Yung throat chakra ko baka shy type kasi siya na may energy kasi rito na parang 'pag hindi mo siya kinausap na una parang mahihiya siyang mag-approach, you know. Lalo na this person here might find you at first 'no na parang intimidating pero yun nga 'no, keri lang yan 'no, siyang lumalabas na new love mo. Bongga. So, maliban diyan Pisces, may energy rin po kayo rito mga babes 'no, na possible na meron kayo rito na travels na puwedeng dalawa or tatlo yung travel na puntahan ninyo 'no, ngayong December 'no. So, 'yan ay puwedeng part of leisure, puwede rin naman na part of vacation ninyo, pero meron din akong nakikita diyang related sa trabaho ninyo. Gayunpaman kung ano yung mga travels na yan nakikita ko rito na mag-e-enjoy kayo diyan. Kaya mga babes 'no, go, go, go lang, you know. Yung iba na hindi alam 'no na magta-travel kayo rito 'no, huwag kayong mag-alala sasabihin naman yan dito ng inyong company 'no, yan or whatsoever. Okey, malalaman niyo rin yan, okey. Iba nga nalaman lang yan kahapon, eh. Okay, so maliban diyan may energy rin dito 'no, na possible na kayo ito 'no, na mas maging happy at mas maging light pa ang energy ninyo habang papasok or, nakapasok na yung December 'no or habang papalapit ang 2026 'no, because kayo ay isa sa mga energies, Pisces 'no, na talaga naman na bonggang seswertehin ngayon 'no, na 2026. So, ibig sabihin maganda yung pasok sa inyong 2026 Pisces 'no. Nakikita natin dito na yung energy mo mas magiging balanse, yung energy mo mas mafi-feel mo yung, okey ka 'no, in terms of financial and also in other areas of your life at nakikita natin dito 'no, na mafi-feel mo rin 'no, na yung pasok ng 2026 ay para rin talaga sa'yo. Yes, gano'n ka-light ang energy, okey? And hindi lang dahil yun dun 'no, yung light na energy na yun, ibig sabihin nun 'no, you are feeling already that opportunities will come your way. So, wini-welcome mo na sila kahit hindi mo pa sila nakikita na ibig sabihin may mga opportunities na paparating sa'yo na hindi mo nakikita pero feel or ramdam mo na 'no, kahit Disyembre pa lamang. So, yeah, pass tayong mga messages right here for you. Maraming salamat. Ako ulit ang inyong Yana Onni, Sarang Love and Light. Annyeong.